Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, Kabanata 3, talata 31 hanggang 35. Sa pagkakataong ito, habang nagtuturo si Jesus sa maraming tao ay dumating ang kanyang pamilya. Hayaan niyong basahin ko ito sa inyo. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Ng oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Alam niyo sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig, nababalitaan, mga kakilala, o marahil sa ating sariling pamilya ay nangyayari ito. Mga hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, pagkagalit. Naku, mayroon pa mga iba humahantong sa demandahan, patayan. Bakit? Dahil sa maraming pagkakataon, ang bawat isa ay nakatuon sa kanyang sarili. Inagawan ako ng ganito, inaway ako, inapi ako. Parang laging nakatuon sa kanyang sarili. Pagproteksyon sa kanyang karapatan, pagproteksyon sa kanyang mga dapat matanggap. At kung kaya tayo ay nagiging bulag sa katotohanang ginawa ng Panginoon ang bawat pamilya upang maging lugar ng pagmamahalan at pagbibigayan. Naaalala niyo ba yung pelikulang Seven Sundays? Ito ay isang pagpapakita ng tipikal na pamilyang Pilipino na maraming mga masalimuot na pag-aaway, nag-ugat sa matagal na panahon. Kaya ang tawag sa kanila estranged, no? Hindi sila magkakasundo at talagang hindi sila nagkikita-kita na para bang nakalimutan na nila o kinalimutan na nila na sila isang pamilya, sila ay magkakapatid. Ang ginawa ng tatay nila, nagpanggap na siya ay may cancer upang nang sa ganun, mapauwi ang magkakapatid at magkaroon ng pagkakataon, magkausap-usap, magkalinawan, magkapatawaran, magmahalan. At bakit sila nagbalik? Bakit sila nagkaroon ng pagkakataong buksan muli ang kanilang sarili, ang kanilang mga puso para sa isa't isa? Dahil sumunod sila sa kagustuhan ng kanilang ama. Mga kapatid, sa isang banda, maari nating maihalin tulad yung mga maraming pag-aaway-away at pagkakasira ng relationship ng isang pamilya. Kapag natuto tayong ibaling ang ating tingin mula sa ating sarili patungo una sa nais ng Ama. At kapag naunawaan muli natin ang nais ng Ama, doon makikita muli natin kaya pala nating magpatawad, kaya pala nating magmahal. Kapag tayo ay tumutugon sa nais ng Ama, tayo ang tinutukoy ni Jesus ng kanyang pamilya, kanyang ina, kanyang mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae. Sa ating mga komunidad, sa ating mga spiritual communities o religious communities, ay natututunan natin
na tayong lahat ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo naging mga anak ng Diyos Ama. Tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Kung kaya naman ang pagkakapatiran, pagsasamahan ng mga nagtuturing ng magkakapatid kay Kristo sa maraming pagkakataon nagiging higit pa sa mga magkakapatid o magpapamilya sa dugo dahil nagiging pamilya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na inialay niya para sa pagkapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ngayon parang mas malinaw na, no? Bakit sinabi ni Jesus na ang aking ina, ang aking mga kapatid ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Dahil kapag sumunod tayo sa kagustuhan ng Ama, pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, matututo tayong magpatawad, matututo tayong magmahal, at muling magtuturingan tayo bilang isang tunay na pamilya, magkakapatid kay Kristo. We are all brothers and sisters. Mga kapatid, kayo ba ay na-bless ng maikling pagninilay na ito? Kung ganoon, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Ipalaganap natin ang mabuting balita. Maganda rin na maipakita natin sa iba ang katotohanan ito. Muli nating buhayin ang pagpamahalan, pagpapatawaran at pag-uunawaan dahil sa magkakaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa panawagan ng Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Ama at mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesus. Muli ako po si Joey na muling nagsasabi sa inyo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at nawa dumami pa tayong nakikinig, sumusunod at tumutugon sa mabuting balita ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng ating Amang mapagmahal. God bless you, brothers and sisters.